Good morning! Ngayong araw nga pala ay maghahanap na naman kami ng ahas. Sa pagkakataong ito nga hindi na kinaya ng powers ko. Naunahan ba naman ako ng takot, Mima? Kaya tumawag na ako ng restback ko. Pagkatawag ko nga sa nanay ko ay dumating agad sila kuya ko para hantingin yung ahas na nakita ko. Medyo hirap nga silang maghanap dahil napakaraming gamit dito sa mini bodega ko. At dito pa nga lang sa bungad ay nakakita na sila ng pinagbalatan ng ahas. Hoy, shoot ang ahas to. Dito pa yata gusto manirahan sa may bodega ko. Wala man lang pasabi. Gusto ko nga sanang paniwalain ng sarili ko na hindi cobra ang nakita ko. Pero cobra nga, Mima. Hoy, ano daw? Ang gulo. Inisa-isa na nga muna nilang ilabas tong mga gamit para makagalaw sila na maayos sa loob, Mima. At tinitignan na rin nila baka may mga nakasiksik dito. Makwento ko nga pala kung paano ko nakita yung malaking ahas kanina. Pakakainin ko nga lang sana tong BM ko pero nakalimutan ko yung pagkain niya sa loob. Kaya naisipan ko na lang siyang pakawalan. Papasok na nga sana ako ulit dito sa may gate pero natapakan ko yung tuyong dahon at tumunog nga ito, Mima. Pagkatunog nga ng dahon ay may napansin akong parang umangat sa may bandang likod ko. Diyan nga mismo sa may pintuan nakapwesto yung cobra kanina at dyan naman sa kinatatayuan ng kuya ko ang pwesto ko kanina. Shoot, Mima, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko dahil titig na titig sa akin yung cobra at may palabas-labas pa ng dila na nalalaman. Kung hindi nga lang yun ahas ay mapagkakamalan kong manyakis yun, Mima. At yun na nga, sa sobrang takot ko ay kumaripas ako ng takbo papunta sa loob ng bahay. Hindi ko na nga nilingon, Mima, dahil sa sobrang taranta ko. Feeling ko nakasunod sa akin at naiwan ko pa nga yung isang tsinelas ko. Uy, feeling ko lang pala yun. Pilingera ang Mima nyo. Heto nga't nakita pa ni kuya yung kadugtong ng balat niya. Napakataba. Mabuti na lang talaga at kasama ko tong Belgian ko kanina. Pagkaripas ko kasi ng takbo, narinig ko na lang na sinusunggaban niya yung ahas at sobrang tahol ng tahol, Mima. Sinisilip ko nga ng pilit sa bintana pero hindi ko makita kung saan nagtungo yung ahas na yun. Akala ko nga kanina ay katapusan ko na yun. Pagkapasok ko nga dito sa bahay ay bigla akong naiyak. Dahil na rin siguro sa sobrang takot at taranta. Nung medyo nahimasmasan nga ako ay narealize ko na hindi pala ako natukla. Dali-dali ko ngang tinignan ang paa at hita ko dahil nga akala ko'y natuklaw ako. Pero dahil nga wala naman ay sobrang pasasalamat ko kay God at niligtas niya pa rin ang buhay ko. At bago nga tayo magpatuloy ay big shoutout muna kay Sir Chris Mark Baliwag from God's Grace at kay Alika Jade Operiano. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay sa aming munting vlog. Napakalaking tulong po sa akin ng reaction at pagko-comment nyo. Sobrang na-appreciate ko po yung mga ganitong bagay at kung napanood nyo man po ito, pa-comment down below naman. Thank you! At heto na nga, Mima, nakahanap na sila ng butas na posibleng tinitirahan ng ahas. Napakaraming ang tiles na nakatambak dito, kaya tinatanggal muna nila para masundan yung butas kung saan patungo. Heto nga't may isa pang butas na napakalalim. Mukhang dito na nga talaga sila naninirahan, Mima. Nagpahinga na nga kami saglit at nagmerienda dahil nga sobrang tirik na tirik ang araw kanina, nakakapanghina. Inilagay nga nila dito at iuuwi daw nila kuya. Pampaswerte nga daw kasi ito, Mima. Habang nagme-merienda nga ako, ay napansin ko tong paan ni kuya na naka-pedicure. Shoot, Mima, kinabog pa ako. Tignan nyo naman yung kuko ko, parang ulo ng bagong. Sana all na lang talaga. Pagkatapos nga namin magmerienda ay bumalik na din agad sila para maghukay. Ang usapan dito ay ahas lang ang huhukayin nila pero parang pang flood control na tong hinuhukay nila, Mima. Sa tagal ko nga dito ay ngayon ko lang na-experience ang sunod-sunod na nakakakita ng ahas. Cobra pa naman. Paano ba naman kasi, Mima? Puro bakanting lote ang nasa paligid ko. At sobrang madamo pa, kaya takot nga ako maglinis sa may bodega dahil ganito ang paligid ko. Halos nahukay na nga nila lahat maliban sa isang malalim na butas, Mima. Pero wala pa rin silang mahanap. Duda ko nga ay natakot na sa aso ko yun kanina at baka kung saan-saan na nagsususuot, Mima. Hinanap na nga rin nila sa buong paligid pero wala pa rin. Kaya hanggang dito na lang mga Mima. Bye!